Hihiling po ang Office of the Ombudsman ang freeze order sa mga ari-arian at bank account ng 3 kongresisang idinadawit sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Kanina, nagsampa ang DPWH sa Ombudsman ng mga reklamo kaugnay sa mga proyekto sa La Union at Davao Occidental. Saksi, si Salima Refran. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Sir, pa. Anak lang mga tao. Hindi na itago ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkadismaya niya noong mag-inspeksyon sa dike at riprap sa Bawang La Union noong Setyembre. 2 metro dapat ang haba ng mga tubong ikinabit sa dike. Pero wala pang isang talampakan ang kanilang nakita at tila idinikit lang sa lupa. Ayon kay Dizon, inaward sa kumpanyang Silver Wolves ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos. Dahil sa anyay substandard na proyekto, kasama ang Silver Wolves Construction Corporation sa mga inireklamo ng DPWH ng graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman. Iniuugnay ang Silver Wolves kay Benguet Representative Eric Yap na naging chairman din noon ng House Committee on Appropriations. Silver Wolves Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi mababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Ipakikisuyo ng Ombudsman sa AMLC na humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Inireklamo rin ang St. Timothy Construction ng mga Diskaya para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nahaharap din sa mga reklamo ang 20 DPWH personnel. It is non-payable, no? And it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. No? Ayon kay Ombudsman Remulla, diretso na sa preliminary investigation ng mga reklamo. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap at Pleito. Sinaksihan din ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes ang paghahain ng reklamo. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni Reyes na sisimulan na nila ang live streaming ng mga pagdinig ng ICI. Pero sabi niya ngayon sa isang pahayag, kailangan pa nilang pag-aralan ang mga patakaran para rito, lalo't sensitibo ang impormasyon sa mga pagdinig. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, we have to have a rules of whether they consent or not. Dagdag ng ICI, walang hearing sa susunod na linggo dahil hindi raw makakadalo si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Karahasan sa paaralan, patay ang isang guro matapos barilin ng kanyang mister sa loob ng classroom sa Leyte. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Hinulantang ng putok ng baril ang klase sa Agbanga Elementary School sa Matalong, Leyte pasado 11:00 ng umaga kahapon. Natagpuan na lang na wala ng buhay ang 39 anyos na isang kindergarten teacher. Ang sospek sa pamamaril, ang kanya mismong 49 anyos na mister. Ayon sa Matalong Municipal Police Station, nagpanggap umanong delivery rider ang sospek para makapasok sa paaralan. Napag-alaman ng mga otoridad na walang security guard ang nasabing paaralan. Ayon sa mga kasamahang guro na nakausap ng pulisya, nagbangayan umano ang dalawa
hanggang sa tumakbo ang biktima sa isang silid-aralan at humingi ng tulong. Dito na siya binaril ng 2 beses sa lieg. Wala namang ibang nasugatan sa insidente. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na nagsampa na ng kaso noon ang biktima laban sa kanyang mister. Kita po namin motibo, sir, is itong family problem, sir. Kasi months ago, sir, ito pong babae is nag-file ng case, particularly Bausi, sir, RA 9262. Matapos ang pamamaril, agad tumakas ang sospek at umuwi sa kanilang tinitirhan sa Matalom proper. Natagpuan na lamang siyang duguang nakahandusay sa loob ng palikuran. Wala na ring buhay at may tama ng bala sa kanyang ulo. Sa ngayon, isinasailalim sa psychological intervention ng mga guro at estudyante ng paaralan. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng Schools Division of Leyte na nakakasakop sa Agbanga Elementary School na agad nakipag-ugnayan ng isang grade 6 teacher sa mga otoridad para makapagsagawa ng kaukulang aksyon kasunod ng krimen. Magpapatupad din ng pinaigting na seguridad ang paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga guro't mag-aaral. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang Schools Division of Leyte sa mga naulila ng sinawimpalad na guro. Para sa GMA Integrated News, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inabot ng hating gabi bago tuluyang naapula ang sunog sa Katmon, Malabon na nakaapekto sa mahigit 1,000 pamilya. Kanina naman, mahigit 30 pamilya na sunugan sa Las Piñas. Saksi, si Ian Cruz. Nagputukan ang mga kawad ng kuryente at mabilis na kumalat ang usok sa gitna ng sunog sa Gabriel Compound, Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Kita kung paanong nilamon ng apoy ang mga bahay. Sa laki ng sunog, tanaw ito mula sa C5 Road. Pagputok na yun, nagtaka kami bakit saan kaya ito. Dito pala ng kapitbahay namin. Di umano na yung apoy, lumagablab. Ayon sa Las Piñas Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Yung entrada, medyo maliit, diba? Pero kumasya naman yung mga maliliit nating fire truck na penetrator. So, ganun. Tapos doon sa likod, open naman. Tuloy ang naapula ang sunog pasado 3:00 ng hapon. Walang nasaktan sa sunog pero 10 bahay ang natupok. Pansamantalang nasa covered court ang 33 pamilyang nasunugan. Mahigit 7 oras namang tumagal ang sunog na sumiklab kahapon sa Barangay Katmon, Malabon. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang maapula ito. Malawak ang iniwang pinsala ng sunog. Nagkalat ang mga yero at naabo na ang mga bahay. Si Mary Joy, emosyonal nang makitang halos wala nang natira sa bahay nila na kagagawa lang. Walang natira? Walang natitira, sir. Hindi namin alam kung paano mag-umpisa ulit, sir. Hindi namin alam kung makakatayo pa kami dahil walang-wala nga po eh. Putok na lahat eh. So, ang talaga naging thinking ko na nga lang, bit-bit ko sila, ganyan. Takbo na kami kahit saan kami makapunta, basta makalayo lang. Halos wala nang mapakinabangan ng mga residente sa mga natupok na bahay. Ayon sa mga residente sa ilang dekada nilang paninirahan, ito sa Sitio 6, Barangay Katmon, Malabon City. Ito na raw ang pinakamalawak at pinakamalaking sunog na naranasan nila. Nasa 1,000 pamilya o mahigit 4,000 individual ang apektado. Gaya sa Las Piñas, pahirap ang apulahin ang apoy sa Malabon dahil sa lakas ng hangin. Gawa rin sa light materials ang mga bahay. Ang hindrance natin is maliliit yung Eskinita, access road going to dun sa nasusunog. And then, dikit-dikit din kasi yung mga bahay. And then, yung mga tao habang i-evacuate na, nandun kami, hindi kami makapasok agad-agaran dahil sa mga gamit nila. Pero sabi ng ibang residente, Walang tubig. Nung dumating at hindi sila pumasok dyan sa area na yan. Walang bumbero dyan. Ang katotohanan yan, isang hose lang ang dumaan dito. Sa daming bumbero, isang hose lang. Ang maraming nagtulungan yung tao. Hindi po totoo yun. Ginagawa po namin yung trabaho namin. Yung sinasabing nawalan ng tubig, siguro yung kasi yung fire truck natin, ano lang naman yan eh. 1,000 galon lang, may minuto lang po siya na mauubos agad. Pero
may nagsusupply naman. Nanatili sa 3 evacuation centers ang mga nasunugan pero may mga pamilya pang hindi nakakapasok sa evacuation center. Sa gitna ng kaliwat kanang sunog, dapat magdoble ingat lalo ngayong magpapasko at marami ang nagkakabit ng Christmas lights. Paalala ng BFP, bumili lang ng mga Christmas light mula sa mga legit na tindahan. Siguruhin din daw na may ICC seal at PS mark ang mga bibilhin. Ibig sabihin daw nito, pumasa sa requirements ng bansa ang mga pailaw. Iwasan din daw ang mga octopus connection. At kung hindi naman gagamitin, ugaliing patayin at alisin sa saksakan ang mga Christmas light. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isinekreto umano ni dating Ombudsman Samuel Martires ang pagbasura noon sa kaso laban kay Senador Joel Villanueva. Nag-ugat ang kaso nang madawit si Villanueva sa pork barrel scam noong siya'y party list representative. Saksi, si Salima Refran. Taong 2016, naglabas si nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva na sa pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong Sibak Party List representative pa siya. Ang alegasyon noon ay napunta umano sa Peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Villanueva. Pero ang dismissal order hindi pinatupad ng Senado. Tanging Senado lang daw kasi at mga kapwa senador ang makakapagpaalis sa nakaupong senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Kanina, inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hilingin na ang pagpapatupad ng kautusan ng dating Ombudsman. Kasunod ng pahayag na yan ni Remulla, naglabas si Villanueva ng larawan ng mga dokumento. Kabilang dyan ang desisyon ng Office of the Ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismissed na ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung in-issue nitong September 10, 2025. Inilabas din ni Villanueva ang official transmittal letter ng Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado tungkol sa desisyong nagbabasura sa kanyang kaso. Sa mensahe ni Villanueva sa mga reporter, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Pero, kit ni Remulla, It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas, nobody knew about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Iginagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martires. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Sa panayam ng Super Radio DZBB, itinanggi ni Martires na isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin. Mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Ayon kay Martires, pag-upo niya bilang ombudsman noong 2018, naghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Iniligay lang daw ang Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record
na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Ayon kay Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Tiniyak ng DPWH na walang nadamay na kritikal na dokumento sa nangyaring sunog sa isang gusali nila kahapon. Naglabas na rin ang kagawaran ng inisyal na resulta ng kanilang pagsisiyasat sa insidente. Saksi si Joseph Morong. Sa paunang investigasyon ng DPWH na ibinatay sa impormasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP, lumalabas na electrical failure sa kisame ang mitsa ng sunog sa compound ng DPWH sa Quezon City kahapon, hindi dahil sa nag-init na computer gaya ng unang sinabi. As sa third floor ito ng Bureau of Research and Standards at hindi sa opisina ng DPWH Mimaropa, gaya ng nabanggit ng isang DPWH official sa Senado. Pagtitiyak ng DPWH, hindi bahagi ang Bureau sa implementasyon ng mga proyekto. Wala tayong nakikitang critical na dokumento dito, no, na which may be critical in the ongoing investigation. Ang mga dokumento na nasa opisina ay mga manual, design at technical guidelines at walang tungkol sa flood control projects. All of these are scanned and 100% backed up in our online and physical drives. Aside from the digital copy, ay in-require po ni Secretary na ipadala po dito sa Central yung mga dokumento. Pero aminado si Public Works Secretary Vince Dizon na nagsuspetsya sila noong una, lalo't kasagsagan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Lalo na kaming mga bago dito sa DPWH, lagi kaming suspitsyoso, sinadya to. At ano ang mga dokumentong nandun? Kaya hihintayin nila ang pinal na resulta ng investigasyon ng BFP bago sabihing walang kinalaman ang sunog sa mga flood control projects. Dito sa Central Office ng DPWH nakalagak ngayon yung mga dokumento kaugnay ng mga flood control projects. Dito na ito ipinaipon simula ng imbestigahan ng DPWH ang mga proyekto. Ang mga dokumentong ito ang magiging ebidensya sa mga kasong isasampa. Pero bago pa man yan, hinahabol na ang pagbabalik ng pera sa taong bayan tulad ng pagpapa-freeze sa mga ari-arian at pera ng mga sangkot. Maghahain din ng civil forfeiture case sa Regional Trial Court 6 na buwan matapos ang freeze order kaya hindi na kailangang hintayin ng hiwalay na kasong kriminal at desisyon dito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Binaha ang ilang bahagi ng Mindanao kasunod ng maulang dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At sa Batanes naman, ilang flight ang nakansela dahil sa bagyong Salome. Ating saksihan. Ramdamang malakas na hangin na sinabayan ng pag-ulan sa probinsya ng Batanes ngayong araw. Malakas din ang hampas ng mga alon. Bago humina at maging low pressure area, kabilang ang lalawigan sa isinailalim ng pag-asa sa Signal Number 1 dahil sa bagyong Salome. Mahigit 100 pasahero naman ang apektado matapos makansela ang ilang flights. Red! Dali! Red! Red! Dali! Ay, sir, matabang! Maya't maya ang sigaw at paghingi ng tulong ng isang residente ng Alamada, Cotabato nang makitang halos tangayin ng rumaragasang tubig ang isang motorista habang tumatawid sa overflow bridge. Mabuti na lang at may nakaresponde agad para tulungan ang lalaki. Pero sa lakas ng ragasa, tila nakabitaw ang rider. Agad din naman siyang nasagip. Ilang sandali lang, isa pang motor ang tila hindi na rin makadaan, pero tinulungan din ang ilang residente. Ligtas ang parehong rider. Umapaw rin ang ilog sa barangay Upper Bulanan sa bayan ng Midsayap. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ.
Naranasan din yan sa Coronadal City, kung saan bumuhos ang malakas na ulan. Nagmistulang ilog, tuloy ang ilang kalsada. Sa Barangay Kakub, umapaw sa tulay ang tubig mula sa sapa at rumagasa sa kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa CDRRMO Coronadal, tinatayang aabot sa mahigit 100 individual ang inilikas. Wala namang naitalang nasaktan. Actually, yun ang mga apektadong mga pamilya. Yun yung mga tumitira malapit sa riverside, creekside ng major waterways natin dito sa City of Coronadal. Tumaas din ang level at lumakas ang agos ng dam sa boundary ng Barangay Topland at Barangay Magsaysay. Sinubukan pa rin tawirin ng ilang motorista ang binahang kalsadang yan sa Palabagan, Lanao del Sur. Pero ang ibang bahagi ng bayan, tuluyan ang hindi nadaanan ng mga sasakyan dahil sa pagtaas ng tubig. Sa Sultan Kudarat naman, tuluyan ang nalubog sa baha ang mga kalsada sa Tacurong City, kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Pumasok talaga yung tubig sa mga establishments. Sa lawak ng baha, inabot at pinasok din ng tubig ang ilang gusaling malapit sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nagbukas na muli ang sikat na Louvre Museum sa France matapos ang pagnanakaw roon. At sa Ukraine, isang paaralan ang tinamaan ng drone strike ng Russia. Ating saksihan. Binulabog ng malakas sa pagsabog ang isang apartment building sa Sumy, Ukraine. Napatakbo ang mga kumukuha ng video nang makitang pabagsak na drone. Tumama ito sa gusali at agad nagliyab. Ayon sa lokal na otoridad, siya mang sugatan sa drone attack na mula sa Russia. Sa lungsod naman ng Kharkiv, kitang patawid ang isang pedestrian nang biglang sumabog ang isang drone. Ayon sa mga otoridad, tumama yan sa isang paaralan ng kindergarten. Agad inilikas ang halos 50 estudyante. Ayon sa ulat ng Emergency Service ng Ukraine, di bababa sa isang patay at 6 ang sugatan. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Russia ang nasa likod ng pag-atake. Sa Paris, France naman, muli nang nagbukas sa publiko ang Louvre Museum 3 araw kasunod ng pagnanakaw roon. Base sa mga ulat, natangay ng mga kawatan ang royal jewelry na tinatayang 88 million euros ang halaga. Katumbas yan ang halos 6 na bilyong piso. Ayon sa direktor ng museo, kulang ang mga kamera na nagmumonitor sa labas ng museo. Nag-high ng resignation ang direktor ng museo kasunod nito, pero hindi tinanggap ng Culture Minister ng France. Bagaman may ilang kumikwestiyon sa seguridad ng lugar, muli namang dumagsa ang mga turista sa pamosong museo. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nagbigay si Senador Raffy Tulfo sa GMA Integrated News ng kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Joint SALN nila ng asawang si ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo ang kanyang ibinigay. At sa kanilang joint SALN as of December 2024, 1.05 billion pesos ang nakadeklarang net worth ng mag-asawang Tulfo. Kasama sa mga inilista nilang assets ang siyam na real estate properties na magit 376 million pesos ang halaga, mga sasakyan, at bank accounts na aabot sa magit 280 million pesos ang laman. Walang nakalistang anumang liabilities o utang ang mag-asawa sa kanilang SALN. Excited na sina Gabby Garcia at Mavi Legaspi sa kanilang pagbabalik bilang host ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Ipinakilala na rin ang 2 pang celebrity housemates. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. 7 years old lang na mabigyan ng big break ang star magic artist na si Crystal Mejes nang bumida siya sa 2015 kapamilya drama series na Doble Cara. Dahil sa talento, nasundan ang kanyang projects. Palaban, but sweet, ang 17-year-old na ngayong actress, ready na to break her borders sa kanyang nalalapit na pagpasok sa bahay ni Kuya.
That was actually kind of my dilemma, honestly, because I'm a very private person and I value privacy. But then sabi ko kasi, you know, maybe it's one way of God nudging me to tell my story. Maybe it could inspire other people. Soft-spoken naman ang 16-year-old crooner na tinaguri ang fighting prince of Taguig. Siya ang sparkle teen artist na si Heath Hornales. At napanood na rin sa GMA Prime series na Encantadia Chronicles Sangre, Mga Batang Riles at Lolong Pangil ng Maynila. Kasi po dumating po yung opportunity and I had to take it na po kasi ito na po yung chance para makilala po ako and makita po ng tao kung sino po talaga ako. Sa pagbubukas ng bahay ni Kuya ngayong Sabado, October 25, bukod sa bagong housemates na Jency Sparkle at Star Magic Artists, abangan din ang pagbabalik ng PBB Kapuso hosts Gabby Garcia at Mavi Legaspi. I'm so happy to still be working closely with, especially si Ate B, si Ate Bianca, and si Robbie. Kaming tatlo kasi yung lagi magkakasama for the primetime episodes. And of course, my updates, my PBB updates daily. Si Mavi, naghahanda raw talaga this season at nag-hosting workshop pa. To help improve my hosting for this season, of course, syempre, bilang host or bilang actor, there's always room for improvement. So of course, we all want to give everyone a better show this season. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Kaka-take off pa lang ng eroplanong yan nang bumaliktad ito sa kabumagsak sa isang paliparan sa Venezuela. Patay ang dalawa at dalawang iba pa ang sugatan. Ayon sa mga ulat, nawala ng kontrol ang eroplano matapos sumabog ang gulong nito. Posibleng malusaw na ang low-pressure area na dating bagyong Salome. Muli itong namataan 215 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Pero asahan pa rin ang mga pag-ulan dulot ng LPA, Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Luzon ang uulanin pagsapit ng hapon bukas. At umaga pa lang may mga kalat-kalat rin pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Malawakan na ito pagsapit ng hapon hanggang gabi. At posible naman ang maalinsangang panahon sa Metro Manila pero may chance rin ng thunderstorms sa hapon o gabi. April 15, 2019. Nilamon ng apoy ang bahagi ng makasaysayang Notre Dame Cathedral o Notre Dame de Paris sa Paris, France. Maraming nanlumo, lalo pat kilala ang mahigit 800 taong katedral sa nakamamanghang Gothic architecture at sa naging papel nito sa mahalagang punto sa kasaysayan ng France. Naging setting din ito para sa tanyag na nobelang The Hunchback of Notre Dame ni Victor Hugo. Matapos ang sunog, umasa ang mga taga-France at mga deboto sa iba't ibang panig ng mundo na maaayos ang makasaysayang gusali. Inabot ng 5 taon ang restoration na tinrabaho ng libo-libong karpintero, mason, stained glass window artist at iba pa. Bumuhos din ang donasyon na ayon sa tanggapan ni French President Emmanuel Macron ay umabot daw sa 840 million euros o katumbas ng nasa 57 billion pesos. At nitong December 2024, muling binuksan sa publiko ang Notre Dame de Paris. Nito namang Setyembre, natapos ang konstruksyon ng tower, ang huling bahagi ng Notre Dame na inayos. Nang bisitahin ng GMA Integrated News ang Notre Dame de Paris, punong-puno na ulit ito ng mga turista, Katoliko man o hindi. Kabilang ang ilang Pilipinong turistang minsan nang nabisita ang Notre Dame noong sarado pa ito at kinukumpuni noong 2023. Napakaganda. Yeah, I think it's a stunning inside. Really. Yung mga structures and the way they presented it. Isa ring UNESCO World Heritage Site ang Notre Dame de Paris, kung saan inaalagaan ang ilan sa mga pinaka-importanting relics ng Kristyanismo, gaya ng Crown of Thorns.
Ang muling pagbubukas ng Notre Dame Cathedral matapos itong masunog patunay na habang may buhay, may pag-asa. Simbolo ito ngayon ng katatagan ng isang istruktura para sa kultura at pananampalataya ng France, pati na rin ng buong mundo. Mula rito sa Notre Dame Cathedral sa Paris, France at para sa GMA Integrated News. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.